Okay, mga kababayan, as promised, sabi ko ay dadamihan ko ang mga content na nagpapatungkol sa fake news na pinopropose ni Congressman Barbers na pamumunuan ng Tri-Committee ni Congressman Google Dan Fernandez. So, may nauna na, ito yung pangalawa. Ang vlogger na ito, I think, in-screen capture lang to o um, sinave as video kasi ito si Sangkay Janjan to YouTuber to. Dati rin tong Duterte supporter gaya ni Jared. Lumaki rin ang kanyang following because of the Dutertes. And right now, mga fake news vloggers na sila ng administrasyong ito. So, mga kababayan, baka nakasubscribe pa kayo. Sa kumag na yan, mag-unsubscribe na rin kayo. Kasi ginagamit nila yung kasikatan ng Duterte noon o ginamit nila. Pero ngayon, dahil sa cash sunduan, malamang sila na po ay tagadala ng fake news. Ano po ang proof ko na fake news? Kung makikita nyo yung Wikipedia, ang dinidiscuss rito ni Sangkay Janjan ay Bataan Cavite Interlink Bridge. Hindi ko na masyadong i-discuss to. Gusto ko i-search nyo na lang yan sa Google gaya na ginagawa ni Congressman Dan Fernandez Google. Yan, i-type nyo Bataan Cavite Interlink Bridge. Ang sinasabi dito ni Sangkay Janjan sa kanyang vlog na ito ay project ni PBBM. Ngunit pinapatunayan sa Wikipedia na ito ay not even the project of the past administration kay former President Rodrigo Roa Duterte. You can trace this back sa mga mas nauna pang pangulo sa kanila. Okay? Again, hindi ko i-discuss para pagtsagaan nyo ang basahin para ma-prove ko yung point ko na this is not a fake news. Itong pro-BBM vlogger na ito ang siyang fake news dahil sinasabi niya na ang proyektong ito ay proyekto ng administrasyon ni BBM sa Build Better More na palitan na natin ng AAPM o Angkin pa more projects ng administrasyong ito. Again, ipagsisigawan ko, fake news ito. Ang tanong ko ulit kay Congressman Barbers, ipatatawag nyo ba itong vlogger na ito na clearly misinformation and this is a clear fake news? Again, ipatatawag ba ito ng Tri-Committee ni Congressman Google? So mga kaibigan, nagkaroon po ako ng another purpose to create contents. Patutulungan po natin sila maghanap ng mga content creators na nagdadala ng fake news. So paki-share lang po, paki-subscribe para tayo po ay mapuna nito dito sa Kongreso sa kanilang mga hearing dahil tulong po ito sa kanila. Pro bono ko sa aking oras dahil ako naman po hindi kumikita sa social media. Ako po ay nagmamahal lamang sa bansa. Dahil kaya gusto kong patunayan na dapat lahat na nagdadala ng fake news pinapatawag, hindi lang po kapag kontra sa kanilang side ay ipapatawag at ihaharas. Ito po ay clear na form ng panghaharas sa mga nagsasalita. Ayan po ay labag sa ating konstitusyon. Ang pagsasalita po, ang pagpuna sa mga mali ng gobyerno ay naaayon sa saligang batas ng Pilipinas. Again, mga kababayan, please share nyo naman po. Share nyo hanggang makarating. Kung gusto nyo, i-content nyo, gayahin nyo yung content ko o i-repost nyo na lang ito. Bahala na po kayo. Gumawa rin po sa sarili nyo content o screen recording nyo ito, ilagay nyo sa inyong page. Para lang po hindi tayo kawawain ng mga abusadong mga politiko natin dahil tayo lang po ang hinaharas nila. Pag mga kagaya nito na mga vloggers na magko-content
para sa kanila kahit na kasinungalingan at fake news at misinformation. Ayan po ay hindi nila ipinapatawag. Ang tanong, bakit? Ano ang cash sunduan nyo? Salamat po.